into time, and you lay down your life to save us, and you took all our shame. On the cross it was led, and now you're taking us higher, 'cause we go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And you call me a friend, and brought into your endless kingdom. And by the blood I was made, no longer a slave. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. 'Cause we go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, until we reach that day. Love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy, yeah. You took on the grave, so not even death can shake us. The victor has won, and heaven has come, and now you're taking us higher. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. You take us higher and higher and higher. We're forever changed, we're forever changed.
sa Dubai, sa Alain, sa Takurong, sa Davao, at syempre, ang ating malapit na mabukas na LRC Southern California. And alam ko, I am very sure that everyone is excited today para magpuri at magpasalamat at sumamba ng todo-todo sa Panginoon. So, I challenge you, ikaw kapatid, na nasa bahay, na nanonood sa cellphone, sa laptop, sa desktop, or kung saan ka man nanonood, I challenge you to give your best to the Lord wherever you are right now. Amen? Hallelujah! Let us go praise the Lord! This name is the rain that is beating you
Salamat, Panginoon, for your endless love for us. Salamat, Panginoon, na kahit alam nyo yung kakulangan namin, yung mga karumihan namin, Panginoon, you still chose to love us. Lord, salamat ng marami na never niyong binitawan yung kamay namin kahit kami madalas yung bumibitaw sa inyo. Salamat, Lord, na minahal mo kami kahit hindi naman kami kamahal-mahal. Lord, this morning, we just want to give yung puso na meron kami sa inyo, Lord. And we just want to worship your name. And we just want to go after your presence this morning, God. We just want to go after you, Jesus. Show us your mercy, Lord. Shower us your grace. One more time, God. And let us just feel your presence this morning, Jesus. Panginoon, wala kami kung wala ka. And everything that we are right now, kung gaano kami kasaya, kung gaano kami kalaya, Lord God. Lord, lahat ng to dahil lang sa grace and mercy mo, Panginoon. This morning, God, we just pray na kung nasaan man kami sa mga oras na to, Lord God, let your presence be felt, Lord. Lord, your presence is more than enough for us to go back on track. Maraming salamat. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are, and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so. Jesus. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. Thank you, God. When all of a sudden I am unaware of his afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are, and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us
devotion, and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like His lovely when He's in my heart turns slightly inside my chest. I don't have the time to maintain this regret when I think about the way. So heaven meets earth like His lovely when He's in my heart turns slightly inside my chest. I don't have the time to maintain these regrets when I think about the way. So heaven meets earth like His lovely when He's in my heart turns
Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat, Ama, for this wonderful day that you have given to all of us para ma-witness ulit, Lord, yung kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Lord, we know na kahit anong gawin namin, Lord God, we will never be worthy of any of this. Yung kahit anong blessing na natatanggap namin, Lord, hindi kami deserving, Lord God. But thank you so much, Father, for choosing to love us. Salamat, Panginoon, na kahit hindi kami kamahal-mahal, pinahal niyo kami, Lord God. Yung affections niyo sa amin, Lord God, sobra-sobra at nag-uumapaw, Panginoon. And Lord, that's why this morning, Panginoon, and for the rest of our days, Lord God, allow us, hayaan mo kami, Panginoon, na maramdaman lang yung pagmamahal na yan, Panginoon. And Lord, teach us to love you back, Lord God. Patuloy niyo kaming baguhin, Lord God, yung mga baluktot namin pag-uugali, yung baluktot namin pangangatiran, Panginoon, Lord. Lord, turuan niyo kami sumuko, Lord, at sa inyo ng buong buo, Panginoon. Lord, we know that you love us no matter how sinful we are, God. Lord, help us to become worthy of your love, God. Change us from glory to glory, Jesus. I declare that this morning, every people, yung bawat tao, Panginoon, na nakikinig sa mga oras na to, Lord God, will all of a sudden feel your love for them, God. Hayaan mo, Panginoon, na mapalitan yung atmosphere kung nasan sila sa mga oras na to, Panginoon, and start feeling your love for them, Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung maranasan ng mga taong to, Panginoon, naming lahat ng mga anak mo, Lord God. And Lord, help us to decide, Lord, to choose your love over everything and anything in our lives, God. Lord, hayaan mo na magamit namin yung pagmamahal mo para sa amin, Lord God. Sa ikakadakila mo, Panginoon. And Lord, we just want to feel your love this morning. Just want to feel your embrace around us, Lord God. Saturate us, God, with your presence this morning. Saturate us. Saturate us, Jesus. Like you always will. Jesus. Saturate us. Saturate. Saturate. Overwhelm us. Jesus. Salamat, Panginoon, for everything. Salamat sa church ng LRC na patuloy may ginagamit sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa buong mundo, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming pastor at pastora, Panginoon, at sa kanilang pamilya, Lord God, na patuloy niyong ginagamit at patuloy sila nagpapagamit sa inyo, Panginoon. Lord, equip each and every one of us. Lord, hayaan mo makatayo kami sa grace and mercy mo, Panginoon. It's not about us, Lord, but it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. And we dedicate this morning to you, the whole day and the following days of our lives, Jesus. To you alone, Lord God. To you alone be the glory forever and ever. In Jesus' mighty name, with the fellowship of the Holy Spirit, and everyone will shout and say, Amen.
Wow, praise God. Sige po, palampakan natin ang Panginoon. Nagulat ko malaga namin pusa. Merry Christmas! Pusa rito. Okay. So, sige po, tayo po'y magpupuri muli sa Panginoon, no? At salamat dahil sa mga viewers natin ngayon. I hope and I know that you are blessed sa ating pong praise and worship kanina, no? So dahil po ito'y first week of December. Woo! Grabe, no? Merry Christmas! Merry Christmas na tayo. At talaga pong ito pong week na to is very special for us dahil ito po yung first week of December. We prepared the message that will encourage us once more. Lahat tayo, no? And then by next week, hopefully po, hanggang sa December matapos ang Christmas o New Year, tayo po makapag-prepare ng mga matitinding mga mensahe, no? Para po patunayan na si Lord ang ating Savior. Yan, okay? So this time, tayo po magsisimula muna ng ating communion. Magko-communion muna po tayo para po magawa po natin na maayos ito. Simulan po muli natin ang communion ng ating service. And I would like to ask everybody to please be ready with your piece of bread and a cup of juice para po sa ating communion. Sige po, I will invite everyone to please close your eyes and then bow down your head at this moment. Father in heaven, muli Panginoon, we will be very thankful, Lord God. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo muli, Panginoon, sa umagang ito. Dahil po, Lord God, sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob niyo sa amin. At hindi lamang po roon, Panginoon, because dahil po kayo ang aming Diyos at kayo po ang aming personal na tagapagligtas. At sa umagang ito, Panginoon, minsan pa, sama-sama ka namin pupurihin at sasambahin at aalalahanin muli, Panginoon, ang ginawa niyo sa cross ng Kalbaryo na pinadala niyo ang inyong anak, ang aming Panginoong Jesus, upang mamatay sa cross, Lord God, at bigyan ng pagkakataon na kami magkaroon ng eternal life. So today, Father, we remember what our Lord Jesus Christ have done on the cross more than 2,000 years ago. And we are so thankful once more sa lahat po ng ginawa niyo, Panginoong Jesus. So umagang ito, Lord God, himingi kami muli ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Sa bawat pagkakasala na aming nagawa, sinasadya man o hindi, Panginoon, mga bagay na aming inisip, sinabi, na hindi po naaayon sa inyong kagustuhan. Patawarin niyo kami, Lord God, at maging karapat-dapat kami sa communion na ito na aming gagawin at this moment. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Lord God. Hallelujah. For I receive from the Lord, where I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Amen. Can take the bread now. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until it comes." Amen. You can take the cup now. Hallelujah. Panginoon, muli po sa umagang ito, salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa inyong kapatawaran, Lord God, at sa ginawa niyo, Panginoong Hesus, sa cross ng Kalbaryo. Lord, we pray na patuloy kayong manguna sa gawain ito sa umagang ito, Lord God, at muli mabigyan ng pagkakataon ng aming mga viewers, lahat po ng listeners, Panginoon, na pagpalain sa pamagitan ng inyong mga salita. Lord, tabo niyo lang ako sa inyong likuran. Kayo po makita, ang boses niyo marinig, ang presensya niyo maramdaman through the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, be our speaker today. Be our God that will provide all our needs and everything that we need and everything that we want to hear today. In Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Amen and amen and amen. Ayan, hallelujah. Ayan. Naku, magandang umaga po ulit, no? Gusto ko pang pasalamatan lahat ng mga viewers natin sa umagang ito. Dahil alam ko po, hindi po lahat is nakalagin na at this moment, pero alam ko po na
pagpapalain ni Lord yung mga humahabol pa, no? At this moment, at this very moment, no po? Sige po, tayo po'y dadako muna sa ating Bible declaration. No po, kaya po ang inyong mga Bible again, kailangan po hawak ninyo. Itaas po natin sa ere, sabay-sabay tayo, ano po? At ating pong banggitin ang ating mga nakikita sa screen na sabay-sabay. Bible declaration po tayo, Word of God. Ano po, sige po, taas po natin. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. This morning, I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And now will never be the same. Never be the same. After I hear this live streaming, I pray. In the name of Jesus we claim. Everybody will say, Amen! Ayan! Ako! Ayan na po, ayan na, hallelujah! So ready na tayo lahat, no? Excited na tayo, December na, no? Bilis ng panahon. At tayo po'y 9 months na yata ngayon, no? To complete sa ating lockdown. Nako, hindi natin alam, no? Pero we are praying na ito po'y matapos na. No po, matapos na, no? At kapag natapos na, babalik na tayo sa venue. Yan, no? Tayo po excited. How many of you are excited to come back to our venue? Amen! Yan, lahat tayo, excited na tayo mga face-to-face meeting natin, no? Sa lalong-lalo na, of course, we will claim na by 2021, hopefully in Jesus' name, in God's will, na tayo po'y makabalik na sa ating mga venue, especially here po sa UAE at dyan sa Pilipinas kung nasaman kayo, no? Okay, so greetings po, good morning sa lahat ng mga LRCians dito po sa LRC Abu Dhabi, LRC Elaine, LRC Dubai. Sige po, palakpakan natin. At lahat ng ating mga viewers dyan sa Pilipinas, nandiyan po ang LRC Takurong, LRC Davao, at ang LRC Pilipinas! Woo! Yan! Lahat po natin mga viewers, magandang araw po sa inyo. Of course, dyan sa US, kay Pastor Iris, at saka kay Sister Lovely. Yan! Salamat! Salamat po sa inyong pakikinig. And again, lagi po natin sinasuggest, no, sa lahat ng tao. Na kung po pwede po, paki-comment naman kung saan po kayo nakikinig right now at nanonood. Na po? Please comment po kung saan po kayo nandoon. Please put in our comment box down the link at pakisabi lang po kung where you are watching right now. And the purpose of this is para po again, ang ating po link ay mag-spread no po sa mga wifi na katabi nyo, no? Yung mga friends niyo, mga ka-birds natin, mga ka-beshi, yan. No? Kakalat po yan para po mas maraming tao ang makarinig ng ang salita ng Panginoon. Amen po? So sa umaga ito, are we ready? Yeah, ready na ba tayo? Amen! Yan, okay, ready na tayo. No? Medyo umiinit ang environment dito. Nasaan yung ating ventilador? Andun pala. Okay, so bigyan mo nga muna na kayo nasa kwarto. Pakuha muna. Kasi mayroon po niyan. Nakikita mo dyan. Sige. So, pasensya na po. Medyo umiinit eh. Alam niyo, ang Holy Spirit talagang nagpapainit yan eh. Pinapainit tayo. Okay. So this morning, yun pala, okay. So this morning, meron po tayong pag-uusapan, again, na napaka-importante. Of course, lahat naman ng pinag-uusapan natin dito importante, no? But a very, very significant message po ito, again from the Lord. At ito po yung binigyan ni Lord ng title na, Not Just Inform, but Be Transformed. Nako, mukhang malupit to Si Lord talaga matindi. Sige, pakiulit nga natin. Not just inform. Not just inform. Not just inform. Inaantok pa yung mga tao rito. Sige po. Sabihin natin, 1, 2, 3. Not just inform. Not just inform. But transform. But transform. Naku, mukhang maganda itong mensahe. Excited to, no? Kasi po, pag sinabi natin not just inform, but transform, meaning po, hindi mo lang nalaman at natutunan ang salita ng Panginoon. Tama? Hindi mo lang nakilala si Lord. Hindi mo lang nakita yung kapangyarihan niya sa buhay mo. But higit sa lahat, may nangyaring pagbabago. Amen. Yan, tama? Kanino? Siyempre sa buhay mo. Tama po ba? May nangyaring pagbabago sa buhay mo nung nakilala mo si Lord at nalaman mo kung sino siya. Sino po sa inyo ang maniniwala na maraming nakakilala kay Lord pero walang nabago? Tama? Hindi po lahat ng mga tao sa church nabago. Tandaan niyo palagi yan, ha? Hindi po lahat ng tao sa church na nakakilala sa Panginoon, na tumanggap sa Panginoon, ay nagbago. Hindi po lahat.
Kaya po ngayon, pag-usapan natin, yung hindi ka lang informed, pero dapat may transformation na nangyari. So, tatanungin ko, sino sa inyo nakaranas ng pagbabago? Amen. Amen? So, sa ating mga viewers, hindi ko mga kayo nakikita, alam ko na marami dyan ang nabago. Sige nga, tingnan nga natin sa comment. So, tatanungin ko ulit, sino sa inyo ang nakaranas ng pagbabago? Sige nga, sabihin nga natin, Amen, praise God, thank you Lord. Sige po, mag-comment lang tayo, no? Para po makita natin kung sino yung mga tao na tunay na nabago. No? I want to see your comment. Ayan, thank you so much po sa mga nagko-comment, no? Kasi po, alam niyo po, pag dinedeclare mo na nabago ka, no, meron kang lakas ng loob na i-comment na ikaw ay talaga nagbago. Meaning, totoo. No? Di ba totoong nangyari yan? At yung mga nagko-comment na to, alam ko, totoo yan, ha? Hindi yan, hindi yan tsamba lang ng pagbabago. Amen? So, lahat po tayo na transform. At yan po yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Yung magkaroon ng significant changes ang buhay natin. Yung pagbabagong kalimitan, hindi napapansin. Alam niyo ba yung mga pagbabagong ganon? Kasi sometimes, ang nakikita natin pagbabago yung malakihan lang. Tama? Pero yung mga maliliit na details sa pagbabago, hindi natin nakikita. Pero po, yun ang binibigyan ni Lord ng so much emphasis, yung mga pagbabagong kahit na maliliit lang, pero consistent. Tama ba? Amen. Kasi po, nakakalungkot, may mga taong nakita mo nang nagbago, pero all of a sudden, bigla na lang bumalik sa mali. Di ba? Pero po mga ganon. Pero minsan, nakakita naman tayo ng mga parang walang pagbabago, parang hindi nagbabago, pero in little details, dahan-dahan po, nagkakaroon ng pagbabago internally. Amen? And one day, nagulat ka na lang, no? Yung maliliit na bagay na hindi mo napansin, dahil maliliit na details yun, hindi mo napansin, araw-araw, biglang nakita mo yung so much na pagbabago sa kanya. Yun po yung very significant na changes, no pa? So, I want you to understand that those little things na ginagawa natin, no po? Yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi po yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, yung ginagawa mong nandyan ka palagi na 10:30 ng umaga, 10:20 pa lang, naka-ready ka na dyan, tama? Yan po yung mga little details. Pagkatapos, nagde-devotion ka, diyan mo makikita yung little details sa pagbabago. One day, magiging significant yan at kitang-kita ng lahat kung paano ka nabago. Tama? At ang bawat pagbabago na nangyayari sa'yo, no, tanda mo, ay isang malaking paghanda ng Panginoon sa future mo. Tama? Kasi ang gusto ng Panginoon, mabago po talaga tayo. Hindi maaari na nasa church ka, pagkatapos hindi ka naman nagbabago. Tama ba? So sabihin mo sa katabi mo, kahit hindi ko nahahalata, alam ko may pagbabagong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Alam ko may pagbabagong ginagawa ang Diyos. Yes! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan. Thank you sa ating mga viewers. Gising na sila kasi nakapagkape na, no? So now gusto ko pong maintindihan ninyo, ha? Hindi kamot na memorize mo ang John 3:16. Naku, ayan. Kasi po marami naka-memorize ng John 3:16, no? Nung na-memorize yung kalahati ng Bible, naging walking Bible na. At ang nangyari, hindi po talaga nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon lang ng head knowledge. Tama? Meron ba kayong kilala mga ganyan? Yung sobrang talino, tumalino, pero po hindi bumaba yung pagtakatalino niya sa puso niya. No? Hindi bumaba yung kaalaman, no? Kasi po maraming tao na nalaman lang yung Bible, na nalaman lang yung ibang verses, na memorize lang. Feeling nila, hindi sila bagay sa planeta ba? Amen? Alam mo yun? Meron po mga taong gano'n, sa totoo lang. Kasi nga po yung mga head knowledge, no? Kasi po ang tao po, pag sobrang tumalino na, at lumaki na yung ulo mo, alam niyo kung ano malaking issue ron? Kapag hindi na nagkasya yung helmet of salvation, naku, yun ang matindi, no? Kasi lumaki, no? Nung kapag papasok sa pinto, pagbukas sa pinto, yung sa side view ka pa, kasi hindi na magkasya yung ulo mo. Tama ba? Hindi na ibig sabihin, meron po mga taong ganyan, na sobrang talino, no po? Pero wala naman nakita nagbago sa buhay nila, yun lang katalinuhan nila. Meaning, they are just informed, but not transformed. Amen? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, I want you to listen, everybody. I want you all to understand that transformation begins when you started to establish your relationship with God. Tama? Amen. Kasi po, maraming tao na nasa church, pero po walang tunay na relasyon sa Diyos.
Tandaan niyo po, religion will not ever change you. Even the church cannot change you. Even philosophy cannot change you. Only your relationship kay Jesus. Your relationship sa Panginoon. Yan lang po ang magpapabago sa'yo. Your personal relationship to Jesus will ever change you. Yan po ang magbabago sa'yo. Okay? So listen to this mga anak. Once you have decided to give your life with Jesus and start to establish your relationship with Him, then transformation will happen. Diyan po magsisimula yung transformation. Okay? So please repeat me again. Not just inform, Not just inform, but transform. but transform. And when a person becomes transformed lang nyo, meaning nararanasan niya yung transformation sa buhay niya, then may tatlong bagay na nangyari. Ano yun? Ito pa yung una. Sabi ko po rito, pardon from my past. Marirealize mo na ang Panginoon, pinatawad ka sa kasalanan mo. Na hindi mo naisipin yung mga kasalanan mo na nakaraan. Kasi dahil na-transform ka na, nangyari na at napasok sa isip mo na ang Panginoon pinatawad ka. Tama po ba? The scripture says, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yun po yung sabi. Sa Tagalog po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ni Edram, kamatayan spiritual. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, pag tinanggap po si Lord sa buhay mo, pardon from my past ka na. Yan yung unang marirealize mo. At mangyayari lang yan once you are transformed 100%. No po? Pero kapag hindi ka pa natatransform, you will not ever realize that na ang Panginoon pala pinatawad ka na. Meaning, yung established relationship kay Lord nagsimula na sa pamagitan ni Lord. No? So you are pardoned from your past. And not only that, not only pardon from my past, you are also having the power to my present. Wow! Grabe, no? Alam niyo yung transform na yung buhay mo, pagkatapos renewed na yung mind mo, alam mo yun? Yung power ni Lord, yung supernatural power ni Lord, nararamdaman mo na sa buhay mo. Tama ba? Ewan ko kung nararamdaman yun. Ako po, ramdam na ramdam ko ang Panginoon, no? Yung supernatural, ako po, sabihin ko sa inyo, kapag na-establish mo talaga yung relationship mo kay Lord, ikaw lang makakaramdam yan. No? Now, I have a question. How many of you are struggling in life every day? Ha? How many of you, sino sa inyo yung nag-struggle sa buhay everyday? No? Araw-araw, nag-struggle ka sa selos, araw-araw. Tama? Struggle ka dyan, nagseselos ka araw-araw, nag-struggle ka sa pagpapatawad sa kapwa mo. Tama ba? Nag-struggle ka kasi hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo daily. No? Struggle ka. So, yan po yung mga struggle na sinasabi ko. So, kung ikaw is nag-struggle sa bisyo, na hindi mo maiwan hanggang ngayon, naku, may problema tayo dyan. Baka yung power ng present, wala pa. Amen? Kasi pag transform ka na, hindi ka na nag-struggle dyan. And I want you to understand that God is giving you in His grace the power in your present to overcome your struggles. Tama? Lahat ng mga struggle mo, anong struggle yan? Dahil meron ka na relationship kay Lord at transform ka na, wala na yan. Dapat may power ka na ni Lord in your presence. That's why every day, hindi ka lang dapat inform. Dapat, you are really transformed. Tama? Then mararamdaman mo yan. So, your struggle can be surrendered to Him once you are transformed. Kasi po, ako, ang dami ko rin pong struggle nung araw. No? Lahat naman tayo, no? Pag wala pa tayo sa Panginoon, marami po tayo talaga struggle nung araw, nung wala pa tayo kay Lord. Pero, nung ikaw ay tumanggap kay Lord, at totally yung mind mo na renew, aba, dapat wala na yung mga struggle na yan. Tama? Pero kung hanggang ngayon, ang tagal mo na sa church, nag-struggle ka pa sa forgiveness, nag-struggle ka pa sa jealousy, na hindi mo pakawalan yan, no? Na nag-struggle ka pa in every area of your life, eh, meron po tayong problema dyan. Ito po yung sinasabi nating transformation. No? Hindi lang information, pero may transformation na nangyari sa buhay mo. Tama? Meaning, when I started to feel the love of God in my life, at alam ko kayo, naramdaman nyo rin yan, ha? Yung feel, yung ramdam na ramdam yung pagmamahal ng Diyos. So sa araw-araw na dumadaan, nagkakaroon ng changes dapat. How? Paano nagkakaroon ng changes? Ano ba sabi ng Bible? Because the love of God is new every morning. Tama? Yun ang sabi ng Bible. The love of God is new every morning. Araw-araw, ang pagmamahal ng Diyos hindi nauubos. Kaya nga sa umagang ito, no? Kahit na hindi kompleto ang tulog mo, no? Kung saan ka man nagliwaliw kasi holiday, no?
bakal sa mukha mo ang pagbabago araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Araw-araw yan, nagbabago ang itsura niyan. Tama? Amen ba? Tingnan mo, pabatadong pabatayan. Tama po ba? Kasi yung presensya ni Lord, yung transformation, nangyari na. Okay? So God did not only want to pardon you from your past. God did not only want to give you power in your present. Because number 3, sabi ko rito, promise for my future. Itong matindi. Diba? Yung ang Panginoon, dahil na-transform na yung buhay mo, you are totally surrendered to God. You have established your relationship with Him. Meron siyang promises para sa future mo. So what is the promise? No? That when you surrender your life to Him and establish your relationship with Christ, ano yun? Siyempre, ang punta ng kaluluwa mo sa langit yan. Kasi yan ang promise ni Lord in the future. May magtatanong, Pastor, totoo ba yan? Na kapag tinanggap ko si Jesus, ang kaluluwa ko pupunta sa langit. Oo, totoo yan. Bakit hindi mo i-try? Tama? Try mong i-surrender sa Kanya ang buhay mo right now. And I will tell you, anak, mapapatunayan mo, you will have an eternal life with Him. Tama? Pastor, ibig ba sabihin yan? Kailangan ako mamatay para malaman ko? Hindi! Alam niyo po, makinig kayo mabuti. Ito pa gusto ko sabihin sa atin lahat, okay? Ang eternal life, hindi po nagsisimula kapag namatay ka physically. Dahil pag tinanggap po si Lord ngayon, mararamdaman mo na eternal life. Tama? Akala niyo bang eternal life nagsisimula pag namatay ka? Ngayon pa lang, kung establish ang relationship mo kay Lord, lahat ng area ng buhay mo, mararamdaman mo na eternity. Tama? Amen? Do you believe that? Niniwala po ba tayo dyan? Kasi po, yung pagpapala ng Diyos, no po, yung katotohanan po, ito yung eternal life po is nagsisimula when you really started to establish your relationship with Jesus. Kapag in-establish mo yun, yung totally nakapokus ka sa Kanya, habang buhay ka, mararamdaman mo na yung pagpapala niya. Yun po yung eternal life. Di ba? Di ba? Sabi ng ibang tao, hintayin niyo muna raw siya mamatay para daw maramdaman niyo yung blessing ng Panginoon. Habang buhay ka, dapat nararamdaman mo na yan. Ba't maghihintay ka ng kamatayan mo? Tama? Yan po yung maraming tao Sabi nila, pagdating sa langit, di ka na maghihirap. Well, totoo yun. Pero dito sa lupa, hindi mo rin kailangan maghirap. Kung nasa Panginoon ka. Tama mo ba? Paano mo pa? Come on, everybody. Kung establish ang relationship mo kay Lord, at alam ni Lord John na mahal mo siya, sasabihin ko sa'yo, hindi ka paghihirapin ng Diyos. Maniwala ka sa akin. Hindi ka man mayaman, hindi ka niya pagkukulangin. Tama? Are you with me? That's why to those of you who are listening and watching here today, lahat po kayo nakikinig dyan, nanonood, I just want to suggest to you that ngayon pa lang, tanggapin mo na siya. Tanggapin mo na si Lord sa buhay mo, no? Because today is the day of your salvation. Wala na po ibang araw pa, hindi pwede pa bukas-bukasan. No? But hindi mo lang siya basta tatanggapin. There is an action that you must do. Tama? Tingnan po sabi po ng Scriptures. Ito po sabi ng Scriptures. Whoever is a believer in Christ, hello, sino ba mga believer dito? Palakpakan nga tayo. Mga believer dyan, Dito pa lang sa center. Dito pa lang sa center, ang dami ng believer. No? Ito yung sabi, whoever is a believer in Christ is what? Is a new creation. Pag sinabing new creation kasi, ako kasi akala ko noon, yung born again, pangalan ng church. Kala ko noon, born again, pangalan ng church. Kaya sabi ko, yung mga born again, yung mga born again. Kasi naman sa atin, yung mga born again, talaga alam mo yun, nung araw ba, nung nag-aaral kami nung high school, ang mga born again sa atin, naka-long sleeve, naka-slacks talaga. Alam mo yun, yung naka-necktie lahat, ng puti, necktie na itim, no? Yung pag nakita mo talagang ang layo ng agwat nyo ba, yung parang holy-holy sila, ikaw hindi. No? Parang gano'n, no? So ngayon, baguhin natin yun. Kailangan mga proper attire lang, no? Para po makita ng mga tao na pwede nila tayo i-reach out o makaka-reach out tayo sa kanila. Yan po yung natutunan ko Alam niyo po, pag ni-reach out natin mga tao, kailangan tinginan pa lang, pantay kayo. Tama po ba? Alam mo, mag-evangelism tayo sa labor camp. Punta tayo labor camp o lahat tayo, punta tayo labor camp, mag-evangelism tayo. Pag sinabi labor camp, ang mga tao dyan naka-short na maong, naka-sando. Tama ba? Naka-chinelas. Tama, for sure. Iba dyan, di pa ako kumakain for sure, no? Tapos pupunta ka roon, nakatodo long sleeve ka, naka-necktie ka. Baka may dala kang Bible na sabihin ko sa loob, itsura mo pa lang, tatakbuhan ka na. Kailangan sumabay tayo. Tama po ba? Kaya nga po nagkakaroon tayo ng
sinasabing, if whoever is a believer in Christ is a new creation. Kasi yung first attack mo pa lang sa kanila, nakita nilang pantay kayo. Naku, madali mong madadala sa Panginoon yun. Sasabihin nila, kailangan maging new creation din tayo. Tama? So the Bible is very clear that when a believer of Jesus Christ, yung dati mong ginagawa, dapat wala ka ng appetite. Kasi sabi dito, the old way of living has disappeared. And a new way of living has come into existence. So yung dati mong ginagawa, wala ka ng appetite dyan. Wala ka ng appetite. Kasi yan po yung palatandaan ng isang new creation. Eh kung nasa church ka, ang tagal mo na, pero meron ka pa rin appetite sa dati mong ginagawa. Eh hindi po palatandaan na nagbago ka. No? Ang pinag-usapan dito, transform. No? Yung dati mong ginagawa, wala ka ng appetite, wala ka ng taste. Amen po ba? Yes, maaaring nagagawa mo pa rin. No? Maaaring nagagawa mo pa rin paminsan-minsan, sometimes because you are struggling, pero dapat hindi ka nakagaya ng dati. Yun po yung importante. Yung hindi mo na ine-enjoy yung mga maling ginagawa. No? Amen po ba? Dapat meron ka ng born-again experience. Tama ba? In other words, dapat meron ka ng conviction. Dapat you know how to repent kapag may nagawa kang mali. Why? Because you must be a new creation na. Yan po yung sabi rito. Amen? Nandiyan pa ba kayo? At may sinabi pa si Lord about transformation. Ito pa yung sabi niya, do not conform, what? To the pattern of this world. Do not conform daw. Kumbaga nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo sumasabay sa nangyayari sa mundo. At sabi rito, but be transformed. Sabi niyo nga, transform. Transform! Isa pa, transform. Transform! By the renewing of your mind. Ito, napaka-importante ito. No? Simple lang po ito. Listen carefully. Tingnan niyo po ang unang transformation is when you really accepted the Lord Jesus Christ sa buhay mo. Tapos yung appetite mo in doing the old ways, nawawala na. Then, ang sabi ni Paul dito in this verse, lalo ka pang matatransform, mararanasan mo ang total na transformation if you will just renew your mind. Sabihin nga natin, renew your mind. Renew your mind. Sabi sabihin, yung utak mo noon, hindi mo dadalhin sa workshop para palitan yung utak mo. Hindi Ibig sabihin, ikaw mismo, kailangan po yung mga dati mong laman ng utak mo, i-unload mo na yan. Tayo ngayon maglo-load ng mga para naman sa Panginoon. No, i-renew mo yung utak mo, no? Amen po ba? So sabihin mo sa katabi mo, ganito, kamusta naman ang utak mo, kapatid? Sabihin mo. Kamusta naman ang utak mo, kapatid? Ayan, isa. Kamusta yung sa kaliwa naman? Sabihin mo, kapatid, kamusta naman ang utak mo? Kamusta naman? Kamusta yung utak mo? Alam nyo, minsan, nahusgahan natin yung mga tao sa paligid kasi natin, no? Sabi natin, sino yan kung hindi magbabago? Yan, ako, hindi na magbabago yan. Parang gano'n, no? Wala nang pagkakataong magbago. Well, sa tingin mo parang imposible, pero sa Panginoon, posible yan. Tama? Kaya ka nga nagkaroon ng transformation kaya ako na-transform. Kasi walang imposible sa Panginoon. Amen. Because God is a God of impossibilities. Amen. He's able to change everyone. So sabi dito, you will be transformed. How? By the renewing of your mind. Kasi po mostly, sa buhay natin, hindi naman problema yung pera. Makinig kayo ito po maganda to. Excuse me. Hindi po problema yung pera. Hindi naman problema yung sitwasyon. Ang problema yung mindset. Tama ba? Yung problema yung mindset. Nakatira ka sa bahay kubo mo. Pero ang mindset mo, ang tinitiran mo condominium. Di walang problema, di ba? Ang problema niyan, bahay kubo na nga, ang mindset mo pa, talagang hirap na hirap ka. Hindi po gano'n. Nasa mindset mo yan. Tama ba? Kahit na nasa kubo ka lang, pero masaya naman kayo, ang thinking mo, nasa condominium ka, abay maayos. Amen. Tama? Amen po ba? So magiging komportable ka doon dahil ang mindset mo, gano'n ang thinking mo. Tama? Amen. May pera ka naman. Pero kapag may nagtatanong sa'yo, kinakamusta ka, ang saya-saya mo palagi, wala kang pera. Di yun ang laman ng mindset mo. So mangyayari sa'yo, maghihirap ka talaga. Kasi every time na may magtatanong sa'yo, Brother Alex, kamusta? Ito nga, pahirap ng pahirap Naku ba, hindi dapat ganon. Dapat pag tinanong ka, Brother Alex, kamusta ka? Ang sagot dyan, eto, payaman ng payaman. Ganon! Ganon dapat ang mindset mo, di ba? So kahit na wala kang pera, pag ganon ang mindset mo, ako na magsasabi sa'yo, masaya ang buhay mo. Amen. Tama ba? Pagkatapos pag inutangan ka ni Hajur, sabihin mo, parating pa lang. Tama po ba? Amen po ba? Amen.
Pag may nangutang sa'yo, sabi mo parating pa lang, no? Ito po, ganun po yung banat. Kasi po, alam nyo, sasabihin ko po sa inyo, kapag ang thinking mo lagi is negative, diyan po nagsisimula yung problema natin. Tama? Kaya po, renew your mindset, no? Kailangan ang galawan mo, depende sa takbo ng isipan mo. Tama? Kasi po, kung ang takbo ng isip mo negative, pangit po ang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi, renew your mind. No? Ang problema sa tao, sa pagbabago ng bansa, tingnan nyo ha, tingnan nyo, ang problema ng tao, limbawa, sa bansa natin, is kung sino ang magiging presidente. Di ba? Sabi natin, sino ba magiging presidente, magiging maayos yung mundo natin? No. Ang tunay na problema, hindi yung presidente, ikaw at ako. Yun ang problema natin. I will give you a very practical example of what I'm trying to say. Tingnan niyo po to. Tingnan niyo po yan. Ayan po yung divisoria before and after. Nakita niyo po? Si Mayor Isko Moreno, yan po yung ginawa niya. Nilinis niya yung divisoria. Sabi ni Yorme ganito, lilinisin ko ang Maynila, lalo na ang divisoria. Pero kung hindi niyo ako tutulungan, alam mo yun, sabi niya, hindi mangyayari yung pagbabago. Walang mangyayaring transformation. Tama? Diyan pa ba kayo? Kasi kung magtatanggal tayo ng mga basura, pero yung mga tao, tapon pa rin ang tapon ng basura, tama? Are you with me? Narinig niyo po ako? So, hindi yung mayor, sino ba upong mayor dyan para maayos ang Pilipinas? Hindi po eh. Yung tayo, ikaw at ako, ano ba yung takbo ng mindset mo? Walang mangyayaring pagbabago kasi. There will not no transformation if you and me will not follow. No? Ay kasi ganito ang mindset natin eh. Magtatapon ako dyan, hindi ko naman bakuran yan eh. Iihi ako dyan kahit bawal kasi hindi naman papangi yung bahay ko eh. Tama po ba? Bawal magtapon ng basura, doon maraming basura. Bawal umihi, doon yung mapanghi-mapanghi. Tama ba? Ganyan tayo sa Pilipinas. So, ang problema natin, yung mindset. Ano ba yung mindset na meron ka? Tama? Amen? Yung konsepto ng takbo ng isip natin. At hindi naman takot sa gobyerno ang mga tao kasi. Tingnan nyo, ang Pilipino sa Pilipinas, sa Pilipino dito magkaiba. Pag sinabi dito na bawal tumawid, hindi ka talaga tatawid dyan. Oh, may bagong batas, sabi pag driver ka at nakatigil ka sa traffic light, huwag kang paparada doon sa zebra. Yung zebra line. Kasi pag doon ka pumarada at nakita ka ng camera, meron kang babayaran talaga doon. So takot ka. Sa atin hindi, kahit na naka-red. Tumatawid eh. Tumatawid na sasakyan kahit na naka-red eh. So, I was trying to say this because ang talagang problema yung mindset natin. Tama? Ano ba yung takbo ng mindset mo? No? Dapat binabago po natin takbo ng isip natin. So the Bible says you are being transformed the way you change your mindset. Pag pinalitan mo yung takbo ng isip mo, doon magbabago unti-unti at magkakaroon ka ng transformation. Dapat po kasi araw-araw talaga binabago natin takbo ng isip natin. Paano magkakaroon ng pagbabago kapag Friday born again ka? Pero pag weekdays, born again ka. Tama? Nagtataas ka ng kamay pag Friday, pag hindi naman Friday, kung ano pinaggagawa mo. Well, sabi ko nga, show me your friends and I will tell you who you are. Tama ba? Sino ba yung mga friends mo? Sino ba yung mga kasama mo? Diyan natin makikita palagi kung sino ka. No? Kaya hindi nagbabago yung isipan mo kasi sinasabayan mo pa rin ang pattern ng mundo. Tama po ba? Kaya nga sabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay? And listen to this. Sabi rito, can you renew your mind? Sabi dyan, okay? Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito po gusto ko po ipaliwanag sa inyo na maganda itong verse na ito kasi po hindi naiintindihan na marami ito eh. Okay, let me just explain to you carefully now, once more po. Ang problema ng tao, again and again, is ang takbo ng isip niya, tama? Pagdating sa transformation, as I said earlier. Now, ito po nakita kong problema ng maraming tao sa church. Listen to this. They are declaring that they are born again. Pero ang takbo ng isipan nila, tilaw, talunan pa rin. Bakit ko nasabi? Kasi si Jesus, nagbigay na ng victory sa kanya. Pero kapag lumakad at nag-isip, loser pa rin. Tama? Loser pa rin eh. Ang Heavenly Father natin, sobrang yaman. Okay? At sinasabi niyang anak ka ng Diyos. Sinasabi mo yan. Pero still, you're declaring that you are poor. Tama? Because of your mindset. Mindset lang po yan. Our God is our healer. Pero kapag nag-isip ka, parang wala nang kagalingan yung sakit mo. Amen? Are you with me? Nakuha niyo po ba ako?
oh, sabi natin, God is our healer, pero meron ka lang lagnat, parang mamamatay ka na. Parang hindi ka nagagaling, tama? Sabi natin, our God is provider. And we are declaring every week, no? Kaya kanina, we declare that the Bible says, and sabi niya, pero kapag nag-isip tayo, sabi natin, I have what God says I have. Tama? Pero kapag nag-isip tayo, parang hindi ka na makaahon sa kalagayan mo. So yung pong mindset po ang problema. Now, your God and my God, tandaan nyo ha, He is a miracle working God. He is a way maker. He can heal you. He can provide all your needs. And when you align your mindset to all His promises sa Bible, pag inalain mo lang yon, then God will let you experience His promises in the words. Kasi yung mindset Kaya nga sabi dito, kapag ikaw na-transform at yung mindset mo, then you will be able to test and approve what's God's will. Amen. Tama po ba? He's good, He's pleasing, and perfect will. Ngayon, kasi yung mindset mo hindi pa natatransform, hindi pa nare-renew, kaya hindi mo naiintindihan to. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Look at me everyone. Kaya ang problema, hindi naman talaga si Lord, tama? O, tanungin nyo ako, sabihin mo, Pastor, ano po problema? Sige nga, 1, 2, 3, go! Pastor, ano ang problema? Ang problema, yung isip mo. Yan ang problema. The way you think, yung takbo ng mindset mo. Kaya sabi dyan sa verse, kapag ang isip mo yan is renewed na, kapag ang buhay mo ay transform na, then you will always be able to determine, ano sabi niya? What God really wants, what is good, what is pleasing, and what is perfect plan of God for you. Tama mo ba? Ang problema mo lang, hanggang ngayon, hindi ka pa natatransform. At isip mo, hindi pa rin nare-renew. Alright? So, amen. Tingnan niyo po sabi ko dito. Ito po yung sabi ko. Tingnan niyo ha. When demonstration is not aligned with explanation, you will misinterpret God in the wrong level. Yan po yung sinabi ko. So, sabi ko, pag tinanong ko, Pastor, ano po ibig sabihin yan? When the demonstration of the power of God, alam mo yung demonstration ng power ng Diyos sa buhay natin, is not aligned with the explanation. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Ibig sabihin, yung mindset mo, hindi kayang abutin yung part na yon. You will misinterpret God in the wrong level. Yan po yung sinasabi ko dyan. Kaya nga importante yung transformation, importante yung renewing of our mind. Kasi po today, ang goal ko ay lubos ninyong maintindihan itong sinasabi kong ito. No? Kung ano ba talaga yung importance ng salitang inform. No? Transform, hindi lang inform. No? Okay, so let's talk about the parable from the book of Matthew. Ito po. Dito po tayo tatakbo sa story ito. Dito natin hugutin. Ito po yung sabi. Bakit po tayo lahat? Ito po sabi. Here is another story Jesus told. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. So ito pong parable na to, napaganda ito, no? Ibig sabihin, meron daw isang farmer na nagtanim ng mabuting binhi, no? Ang sabi diyan, good seed. So ibig sabihin niyan, mabuting binhi, no? So habang natutulog yung farmer, habang natutulog siya, the enemy came and planted weeds at the same time. So I want you to understand, no? Na itong weeds na sinasabi rito, no? Ito yan. But that night, as the waters slept, his enemy came and planted weeds. W-E-D-S. Ano po sabi? Among the wheat, then slip away. Among the wheat, no? Yung wheat yata ang tawag dyan, okay? No, so kung titignan nyo mabuti po, habang natutulog doon yung farmer, meron pong dumating na enemy at nagtanim po ng weeds. Alam niyo po yung weeds dyan, yung W-E-D-S. Pag po sinabing weeds, yan po yung mga masasamang damo. Alam niyo po, pag tayo nagtatanim sometimes, whatever you want to plant, no? Halimbawa, plants or vegetable or whatever, makikita mo po na may mga damo sa paligid. Di ba? Nakikita niyo, mga unwanted weeds yun no? Ang tawag po doon masamang damo. And naturally, ito pong masamang damong ito, ito pong mga damong ito, nandoon sila tumutubo mismo sa tabi ng iyong itinanim. At ang function nito, ito pong masasamang damong ito, kumbaga alisin ang lahat ng nutrients doon po sa iyong halaman na itanim. Doon sa vegetable na itinanim mo. Whatever is that na yung tinanim. Kaya siya nakatabi roon. Kasi yung ugat niya, sinusup-sup niya, o sinisip-sip niya yung mga nutrients, no? Ito po yung mga weeds. At ang mga wheat naman ay hindi mo na madidistinguish talaga yan. Kung ano yung wheat doon at ano yung, kung ano yung weeds, pag yan is naglakayan na, unless
you will harvest it. Pero habang maliliit pa, hindi mo papansin niya, no? Meaning, ito mga mabubuting binhi at yung masamang damo, hindi tunay na makikilala till the harvest time. Amen po ba? So, tingnan nyo, ano po yung ginawa ngayon ng mga weeds? When the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew. Ito nyo, ha? Yung itananim mong mabuting binhi, no? Sabay daw sila lalago ng masamang damo. Are you with me? Nakuha niyo po ba ako? So, yung mabuting binhi, sinabayan ng paglago din ng masamang damo. So, ito pong masamang damo na ito, sinasabayan niya ng paglago yung tanim, no? Are you following me? Nakuha niyo po ba yung sinasabi ko? Now, ito pong farmer, nakita niya na gano'n na nangyayari sa weeds, no? So, hindi lang sila sumasabay sa paglago at dumadami pa sila. Tingnan po yung sabi rito. Sabi niya, the farmer's workers went to him and said, "Sir, the field where you planted the good seed is full of weeds. Where did they come from?" Ayan. So nagtatanong po yung farmer, sabi niya sa master niya, bakit po ganon? Hindi naman kayo nagtanim ng weeds, pero bakit ang daming weeds? Bakit napakaraming weeds na tumutubo? Hindi naman tayo nagtanim yan. So nagtatanong yung farmer, at tingnan natin yung sagot. Ito po yung sagot. "An enemy has done this," the farmer exclaimed. "Should we pull out the weeds?" they asked. So ito raw mga weeds na to, ito raw masasamang damo, hindi naman nila itinanim, pero itinanim daw ng kalaban, ng enemy, no? Ngayon ang tanong, ang sabi ng farmer, maaari ba natin silang bunutin? Bunutin ba natin sila? Ang sabi, no? Bubunutin ba natin sila, yung mga weeds, sabi niya doon sa kanyang master. Ito po yung sagot ng master. Sabi ng master, "No," he replied. "You'll uproot the wheat. If you do, let both grow together until the harvest." Meaning, sa Tagalog po, pag binasa niyo yan, kapag daw binunot mo yung mga damo, yung masamang damo doon sa paligid ng mabuting binhi, wag daw, kasi baka raw mabunot din yung wheat, baka pati yung mabuting binhi, mabunot din. Kaya sabi ng master, pabayaan mo silang mag-grow together until the harvest time. Ayan, no? Ito po, napaganda ito. I hope na naintindihan niyo po yung pinag-usapan natin, no? And let's read the next statement. Pagkatapos po na sinabi ng master na yan, wag mong bunutin. Sabi ng master, wag mong bunutin, okay? Kasi baka mabunot din yung mabuting damo. Ito ngayon ang sabi ng master. Ang sabi niya, "Then I will tell the harvester to sort out the weeds, tie them into the bundles, and burn them, and to put the wheat into the barn." Ayan. So sabi po dyan sa Tagalog, yung pong part na yan, sasabihin ko sa mga takapag-ani ko na unahin muna nilang bunutin ng masasamang damo. Ito po nung lumaki na, no? Nung ready na to harvest, no? So, bunutin natin masasamang damo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang mga trigo, no po, yung pong tumubo na, no? Na wheat, no po? At ipapaimbak ko sa aking bodega. Burn, ang sabi diyan, B-A-R-N. Ito. Now, makinig po tayo mabuti. Okay? Gusto ko po ipaliwanag sa inyo yung takeaway natin dito sa ating pinag-usapan. Normal po, sa isang nagtatanim, alam nyo, pag tayo nagtatanim, normal po na kapag nakita mo may tumubong masamang damo sa paligid, binubunot na natin. Tama ba? Ano ba, nagtanim ka ng kamatis, nagtanim ka ng pechay, or whatever. Pag nakita mo yung mga damo na, binubunot mo na yan. But in this parable, bakit po completely different? Na bakit? Kasi sabi po dyan, huwag daw munang bunutin hanggang lumaki. Now, dito po yung key ng transformation. Ituturo ko sa inyo ngayon. Yung transformation na dyan. So, please say after me, transformation. Transformation! Siya pa, transformation. Transformation! Bakit ito ang key ng transformation? Kasi po, yung farmers, no, sabi ng farmers kanina, bunutin natin ang mga masasamang damo kasi mapapahamak yung mabubuting binhi. Tama? Pero po, sabi ng master, huwag mong bunutin until the harvest is dumating na. Until the harvest. Now, ano pong sinasabi ng parable na to sa atin sa umagang ito? Ano yung takeaway natin dito? No? God will never take away your struggle. Okay? Listen carefully. God will not ever take away your struggle. He will not take away your difficulties. God will never take away your persecutions. Hindi niya aalisin yung mga bagay na yan na pwedeng magpahinto sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi lalago siya habang lumalago ka.
Meaning, tumataas ang level ng mga problema mo habang tumataas din ang maturity mo. Amen. Are you with me? Tumataas ang level ng persecution mo habang tumataas din ang level ng spirituality mo. Tama? Kaya hindi nyo muna bubunutin yon. So, habang tumataas at dumarami ang mga pinagdadaanan mo sa buhay, lalong lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yung pong mga weeds, okay, represents lahat ng struggle na meron ka sa buhay mo. Lahat ng mga struggle, lahat ng mga difficulties na andyan niya sa buhay mo. Tingnan nyo sometimes, ang tagal na, ba't hindi pa nawawala? Ang tagal na, bakit hanggang ngayon struggle ka pa rin? Ilang taong ka na andyan sa kanyang posisyon? No? Bakit andyan pa rin? Kasi sabi ni Lord, habang tumatagal yan sa'yo, lalong lumalaki yung nakaabang na pagpapala sa buhay mo. Habang tumataas at dumarami yung mga pinagdadaanan mo, lalong lumalakas sa kapangyarihan at presensya ng Diyos sa buhay mo. That's why God is not answering your prayers immediately. Ganun po yung ginagawa niya kasi ang mga prayers natin ganito, God, take away my problem. God, take away my difficulties. God, take away my anxieties. Di ba? God will not do that immediately because He wanted you to depend on Him more. Ang gusto niya, dumepende ka pa sa Kanya. He wants you to grow more also with your faith in Him. No, kasi po, yung transformation magsisimula kapag marami ka ng pinagdadaanan pero nakakapit ka pa rin sa Kanya. Diyan po magsisimula yan. Because those trials and difficulties na nararanasan mo sa buhay mo are the key for your transformation. Kaya ka magkakaroon ng transformation because of that. Pero sasabihin ko sa iyo, yung transformation mangyayari if darating ka doon sa harvest time. Meaning, kung hindi ka mawawala. Tama? Kung kaya mong sabayan yung weeds na nakapaligid sa iyo. Because those trials and difficulties, as I said earlier, yan po yung magiging key sa transformation mo. So, ganito lang yan. Malalaman mo ang tibay kapag may labanan. Tama ba? Alam niyo po, napanood ko si Manny Pacquiao, naalala ko to, no? Sabi po ni Manny Pacquiao ganito, sa interview, malalaman mo yung lakas ng iyong kalaban inside the ring, hindi outside the ring. Tama? O, magpa-practice tayo. Ano ba, may kalaban siya. Grabe, pag pinakita sa TV, nagpa-practice. Ang lakas sumuntok eh. Talagang pag sinuntok yung punching bag, ang lakas eh. Pati yung mga suntok niya sa hangin, ang lalakas eh. Pero ang tanong, malalaman mo ba kung talagang malakas yung suntok na yun sa labas ng ring? Malalaman mo yun sa loob ng ring. Kapag nagharap na kayo, pag naglaban na kayo. Tama mo ba? Now, my question is, may pinagdadaanan ka ba ngayon? May struggles ka ba ngayon sa buhay mo? Meron ba? Meron ka pinagdaanan? That is good. Because God is transforming you through those struggles. Tama? Hanggat hindi mo nararamdaman yung mga struggle na yan at gusto ni Lord na panatiliin mo na sa iyan at then depende ka sa Kanya, doon mo mararamdaman yung transformation ng tunte. Kasi nasa isip ng iba ganito eh, Lord, alisin mo yung mga problema ko para gumaan naman ang pakiramdam ko. Sabi ni Lord, no. No. Because God will allow you to experience more problems. Why? Because the more problem, more grace. More persecution, more power. More pressures, more provisions. Tama? More struggle, more anointing. Amen? Are you with me? Kaya nga sabi natin, vitamin B ang mga trials and struggles. Vitamin B yan. No? Diyan, alam niyo po ba talagang the more na dumadaan ako sa so much problem by the grace of God, lalo po akong tumatatag talaga. Opo, sa totoo lang, sabihin ko po sa inyo, the more na marami kang pinagdadaanan, the more na nagiging matatag ka. Kasi nakikita mo na even though maraming weeds sa paligid, sumasabay yan sa'yo sa pagtangat mo, labanan mo lang. Tumatag ka lang, huwag ka lang mawala. Kasi yan yung mga vitamins sa kailangan natin. Tama mo ba? Yan yung mga weeds. Now, pansinin mo yung mga tao kapag humihingi ng prayer. Ano sabi nila? Kapatid, pray ka naman kasi pag-pray mo naman ako, kapatid, kasi ang tagal na ng problema ko to sa pera ko eh. Ang tagal na ng problema ko to sa pera ko eh. Bakit? Ano may problema mo? Magdadalawang taon na kaming struggle sa financial eh. No? Ang tagal na yan ha. Dapat yung 2 taon na-unlock mo ng explanation dyan. Hello? Nandiyan ka ba? Kung 2 taon ka na-struggle sa pera, dapat na-unlock mo na explanation. Dapat alam mo na yung sagot dyan. Tama po ba? Amen? O, ngayon, ang sabi ko kanina, when the demonstration is not aligned with the explanation, ano mangyayari? You will misinterpret God. Di ba? Yung sabi ko kanina, before this verse, dapat sa magdadalawang taon ka na meron kang problema financially, dapat na-unlock mo na ang nakita mo na solusyon.
Kasi if you're just waiting for the demonstration of God sa buhay mo, na magkakaroon ng financial breakthrough, ikaw at ang asawa mo, magdadalawang taon na struggle ka pa, may problema. Why? Because you are not listening to the explanation of God. Ano yung sabihin, Pastor? Magdadalawang taon ka na dyan. Magdadalawang taon ka nang hindi nakikinig sa explanation ni Lord. Weekly, ine-exhort ng tithes and offering, hindi ka nagtatites. Bako tatanungin mo sarili mo, bakit ka-struggle? Are you with me? Narinig niyo po ba ako? This is a perfect explanation kasi po nangyayari po sa atin. Now, when in demonstration is not aligned with the explanation, yung thinking mo, hindi mo iniintindi, daranas ka talaga ng mga struggle. Because you will misinterpret God sa mga nangyayari sa buhay mo. Because you're not following, you're not listening to the explanation of God. Tama? Magdadalawang taon ka ng ganyan, financial breakthrough, dapat na-unlock mo na yung problema dyan. Pero kung ini-ignore mo at ng asawa mo, wala po talagang change of mindset, hindi nangyayari, hindi nagkakaroon ng transformation, talaga po mag-struggle kayo. Tandaan nyo, transformation happens if there is a change of mind. Amen. Tama? Kung walang nangyayari, change your mind. Change your mindset. Tama ba? Pakasabi mo ka sa tabi mo, kung may kitabi ka, sabi mo nga, magbago ka naman takbo ng isip mo. Bago ka naman takbo na isip mo. Okay? So, tingnan yung parable kanina, tumubo yung wheat, no? Tumubo yung wheat, pero kasabay din yung pagtubo ng weeds. Tama? Tumubo siya, pero magkasabay, at ang dami. Kumbaga, hindi naman tinaniman ng masamang damo, mabuting damo lang yung tinanim, mabuting binhi lang. Pero bakit ang daming tumubo ng masamang damo? Ano sabi ng Bible? Kasi yung enemy raw, no? Hinasik, no? Tinanim ng enemy. So sa buhay natin ito, mga kapatid, tandaan niyo po, ikaw, ang tingin ng Diyos sa'yo, mabuting binhi ka. Tama ba? Pero ang enemy, babatohan ka ng babatohan ng weeds. So, depende sa iyan. Kung hindi mo naintindihan yung plano ng Diyos sa buhay mo, susuko ka dyan. Susuko ka. Kung hindi ka na-transform, kung hindi na-transform ang mindset mo, pag sumuko ka, talo ka. Tama? Talo ka. Tingnan yung point ko rito. Sabi ko rito, ang point ko rito. The most important is often the least impressive. Ano po ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Pag tinanong kita dyan, sometimes, kung ano yung importante, okay? Kung ano yung pinaka-importante, yung po yung hindi natin pinapansin. It's not notable for us. No? Importante yon, pero hindi binibigyan ng pansin. Bibigyan ko kayo ng very practical example. Sino po sa inyo rito gusto ng magarang kotse? Siyempre, lahat naman tayo, no? Gusto natin ng magarang sakyan. Gusto natin maayos. Dito po, palagi may car show dito sa UAE. No po? Alam ng mga tiga-UAE yan, no? May mga car show taon-taon. At kapag nagkaroon ng car show, ang gusto mong tatanungin ka, Brad, ano gusto mo dyan? Gusto ko pastor yung Maserati. Grabe yung forma ng Maserati. Wow! Tindi yan, ha? Tapos tatanungin ko naman isa, ikaw, Brad, ano gusto mo? Brother Alex, ako gusto ko pastor yung Lamborghini, ando sa bandero, no? Wow, Lamborghini, ha? Brother Alex, spell Lamborghini. Pastor, Kia na lang. Kia. Di ba ganyan tayo, no? Pero sasabihin ko sa inyo, seriously, tayo, ang nakikita natin sa sakya, yung panlabas. Are you with me? Alam ba, magbebenta ako ng sakya, especially dito sa UAE. Alam niyo po dito sa UAE, kapag ikaw ang kotse mo maporma, no? Pag ibinenta mo yan, at tinitingnan yung porma. Hindi nila sinisilip yung chassis. Hindi nila, at tinitingnan pa rito yung, miles, yung kung ilang milya na yung natakbo. Pag, dito sa UAE, ganyan, magbenta ka ng sakyan. O ilang milya na yan, ha? Ilan na, ha? 100,000 may gitna. Naku, gas-gas na yan. Tama, yun ang tinitingnan nila. Yung body may gas-gas, oh. Yun tinitingnan nila. Hindi nila tinitingnan yung chassis at makina. No? Halimbawa, bibili ka sa sakyan. Brad, pakitaas mo nga yan. Tinignan natin mga ball joint yan. Pag tinaas yan, yun titingnan mo. At sisilipin mo yung makina. Tama? Ayun, may nakuha niyo po ba ako? Kasi po, ang sabi ko dito, the most important is often the least impressive. Dapat na sasakyan, tingnan mo yung heart at yung makina. At saka yung body niya, yung ilalim, yung pang-ilalim. Matibay pa ba pang-ilalim niya? Naka-mag-wheels lang, binili mo na. Hindi mo alam, yung makina pala, bulok. Tama? Ganun po yung nangyayari. Kaya kalimitan, tingnan mo, bumibili ka ng mamahaling cellphone, bibili ka, latest to, mamahalin, ha? Grabe, mahal niyan, ha? Pero ang gusto niya lang naman doon yung camera. Tama po ba? Ba't di ka na lang bumili ng camera? Amen? Amen? Nakuha niyo po ibig sabihin.
Kasi kalimitan nga, at tinitingnan natin yung the most important is often the less impressive. Basta maganda yung panlabas, okay na yan. Makita lang natin, di ba? Now, tingnan niyo po meron naman sometimes na, si pastor ang tindi magsalita, ang linaw. At saka yung message niya, laging napakaganda, nakaka-bless, no? Hindi yun ang impressive. Kasi yun ang nakikita natin. Ang impressive doon is yung puyat ako araw-araw. Puyat ako araw-araw at paano ko pinaprepare yung message. Are you with me? Kasi nakikita nyo yung nagsasalita, ang galing magsalita, ang galing magpaliwanag eh. Hindi yun ang impressive doon. Ang impressive doon, kung paano niya ginawa at kung ilang araw siya nagpuyat. Tama po ba? Amen, amen. So, syempre, example lang yung sa akin. Now, sa church, makikita mo, sometimes, no? Wow, ang dami na nila. Woo! Grabe, no? Ang dami nila, no? Ilan na kayang mga attendee dyan? Ang dami, no? Pero sasabihin ko sa inyo, hindi na nakaka-impress doon. Ang nakaka-impress doon, tanungin mo sila, ilang cell group meron kayo? At ilan ang attendee na cell group nyo? Bakit ko nasabi yan? Kasi maraming ang church, pero uma-attend lang ng Friday. Pero wala naman sila cell group. Ang magpapatatag ng simbahan yung cell group. Kasi yan ang bumubuhay sa church. Tama mo ba? Ilan yung uma-attend sa church at saka ilan yung uma-attend sa cell group? Magkaiba yun. Ang bumubuhay ng church is kung ilan ang cell at kung ilan ang nag-a-attend dyan regular. Tama? Dahil kapag nasa cell ka, yan ang mga tao magpe-pray sa'yo. Kapag nasa cell ka, yan yung mga taong dadalaw sa'yo kapag may sakit ka. Kapag nasa cell ka, yan yung mga taong kasama mo na makakatulong sa'yo sa lahat ng pangailangan mo. Kasi kapag nasa cell ka, yan ang magdadala sa'yo sa McDonald's, sa Popeye, sa Starbucks weekly. Tama po ba? Yun ang importance nun. So tatanungin mo, ang laki ng church nila, pero ang tanong, may cell group ba sila? Kasi yung cell group ang buhay natin. Kasi the most important is often the least impressive. Amen? Huwag kang ma-impress sa malalaki. Ma-impress ka sa maliliit. Tama po ba? Kaya tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. May katabi ka ba? Tingnan mo. May pagbabago dyan. Maliliit lang. Doon ka ma-impress. Amen. Tama? Nakakatulog na. Amen. Dahil at least may pagbabago. Di po ba? Amen. Hallelujah. Tama po ba? Parang nanay mo. Sometimes nanay mo, pag ikaw yung first generation Christian, no? Ano sabi ng mother mo? Nagbago ka ng religion? Nagbago ka na ng church? Grabe ka. Dito tayo pinanganak. Dito tayo mamamatay. Bakit nagbabago ka na yung church? Ayan, yung nakikita. Ang laki nung nakikita, pero yung details sa maliliit. Dati yung anak niya, lasinggero. Dati yung anak niya hindi nagmamano. Dati yung anak niya hindi namumupo. Hindi nakikita yon. Ang tinitingnan ay nagpalit ng church, pero yung pagbabago yung details, hindi nakikita. Meaning, yung transformation, hindi nakikita. Tama po ba? Naririnig niyo po ba ako? Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Now, ang mga tao kasi, nakikita lang nila sometimes yung malalaki nga, hindi nila nakikita yung maliliit na details. No? Mga anak, makinig sa akin, God is changing you little by little. And I hope so. Until the time comes, until dumating yung araw na yon, that you are not just informed, but I pray that your life will be having transformation. Amen? Magkaroon po tayong transformation sa church na to. Hindi natin papayagan na ang tagal mo na dyan, naninigarilyo ka pa. Ang tagal mo na dyan, umiinom ka pa. Ang tagal mo na dyan, yung ginagawa mo, mali pa rin. Hindi po natin papayagan yan. Kaya po maraming mga tao rito, umaalis sometimes. Kasi ayaw nila magbago ng buhay, gusto nila magbago ng church. Tama? Are you with me? Hindi po tayo papayag dyan. Kailangan po natin ng transform na mga tao sa church, hindi po inform. Nalamig kasi. Amen po ba? Amen. Kahit na hindi malalaking transformation, basta hindi ka natatransform, hallelujah na yan. Praise the Lord na yan, no? Alam niyo po last year, bigyan po ng example, last year po, 2019, nakakalungkot po, si Marty Sampson po, yung original worship na leader ng Hillsong, no po, si Marty Sampson, hindi na po yan sikreto. Alam na buong mundo na kung sino si Marty Sampson. Siya po yung nag-compose ng King of Majesty. Diba? Ang alam natin lahat yan, kapag tayo kumakanta, bumababa presensya ni Lord dyan. Siya rin yung nag-compose ng For Who You Are. Tama ba? Pati yung kantang ito na Now That You're Near. No, gusto ko sana kantahin kasi wala sa tono boses ko, no? Kaya huwag na lang, amen? Pero yung mga kantang yan po yung mga kinompose ng isang tao ng pangalan si Marty Sampson. No? Siya yung composer, siya pa yung singer. Now,
Ang problema po rito, all of a sudden, he announces that he's leaving Christianity because the Bible is full of contradictions. Bigla-bigla na lang, nung August 2019 po, yan po yung ipinalabas niya at sinabi niya na iiwanan niya na ang Christianity because the Bible is full of contradictions. Nakita niya yung mga bagay na hindi niya maintindihan, pero hindi niya po nakita yung dami ng buhay na nabago, yung mga churches na kapag kinanta yung kanyang mga kinocompose, bumababa yung presensya ng Diyos, ang daming taong nabe-bless, tama ba? Ang daming taong nagbabago, every time nakakantahin yung King of Majesty, ang daming churches yung dinadalaw ng presensya ng Diyos. Are you with me? At nakakalimutan niya yun. Nakakalingkot, di ba po ba? Na bakit po may mga taong bumibitaw sa kanilang pananampalataya? Bakit po? Tanungin niyo po ako, sabihin mo, bakit po, Pastor? Bakit po, Pastor? Isa pa, bakit po, Pastor? Bakit po, Pastor? Na-play tayo yung background. Kasi po, sabi ko, before anything ever gets lost, it first gets loose. So, ano ibig sabihin dito? Pastor, ano ibig sabihin mo dyan sa sinasabi mo yan? Makinig po kayo mabuti, ha? Ang ibig sabihin niyan, bago ka nawala, nagwala ka muna. Ulitin ko ulit, ha? Ulitin ko ulit. Bago ka nawala sa church, nagwala ka muna eh. No? Papaliwanag ko po sa inyo ng practical. Bago ka nawala sa pananampalataya mo, may nawala muna sa'yo. Tama? Ano yung nawala? Ano nawala? Yung pagbabasa ng Bible nawala. Yung paggawa ng devotion nawala. Yung pag-attend ng prayer meeting every Sunday nawala. Yung pag-attend ng church nawala. Nawala yung personal communication kay Lord. So meaning, ang gusto ko sabihin, yun ang mga nawala bago ka nawala. Kaya bago ka nawala, ang katotohanan, matagal ka nang wala. Bago ka nawala sa church, matagal ka nang nawala. Hindi mo lang alam, pero nasa church ka. May po ba, yung puso mo wala na roon. Tama? At yung mga tao, bago pa sila umalis ng church, nagwawala pa, yun ang problema. Kasi matagal na silang wala, akala mo lang, nandiyan pa sila, pero sa totoo lang, matagal na silang wala. Amen po ba? That's why, before anything ever gets lost, it first gets lost. Amen? Yung po sinasabi ko, hindi pa pwede na nag-decide lang yun na umalis. Hindi po. Marami nang nangyari sa kanya, siguro taon na binibilang doon, bago siya nag-decide na sabihin ng Bible is full of contradictions. Tama? Marami nang nabago sa kalooban niya bago siya nagsalita ng gano'n, before he decided. Tama po ba? That's why I said this. Now, sabihin mo sa kamusta mo, sabihin mo sa katabi mo, kamusta naman ang relasyon mo kay Lord? Sabihin mo. Kamusta naman ang relasyon mo sa Lord? Ulitin mo ulit, sabihin mo sa kanya, dapat hindi ka lang informed. Dapat hindi ka lang informed. Dapat transform. Dapat transform. Yan, kasi kung talagang total transformation, I will never say that Bible is full of contradiction. I will never say that. So, ang tanong pastor, ito po yung tanong, Pastor, kakantahin pa ba natin yung mga kanta ni Marty Sampson? May nagtanong no? Pastor, ngayong si Marty Sampson nag-declare ng ganyan, kakantahin pa ba natin yung mga kanta niya, yung King of Majesty, yung Now That You're Near, kakantahin pa ba natin yung sa church? Of course, yes! Kakantahin pa natin. Itanong mo sa akin. Sabi mo, Pastor, bakit po? Pastor, bakit po? Isa pa, Pastor, bakit po? Pastor, bakit po? Kasi sabi ko rito, if the person you're following and follows Christ, keep following Christ. Amen. Tama po ba? Nawala yung sa leader mo, sumunod ka pa. Tama ba? Come on, listen to me. I'm talking to you right now. Now, if the person you're following and follows Christ, keep following Christ. Tama? Kahit na nagkamali yung pastor mo, kahit na nagkamali yung pastora mo, kahit na nagkamali yung cell group leader mo, ano ngayon? Magpapatuloy ako because I'm following Jesus Christ, hindi naman sila. Amen. Ganun ang thinking. I'm not serving you anyway, I'm serving Jesus Christ. Tama? Si pastor nakakatisod, nakakainis ano ngayon kung nakakatisod, nakakainis? Kasi sa kanya ka nakatingin Dapat ang tingin mo kay Lord, hindi kay pastor. Amen po ba? Are you with me? Narinig niyo po ako? Mga kapatid, once you left yung paniniwala mo dahil nakapokus ka sa mga tao, mangyayari niya, global Christian ka. Ano yung global Christian? Yung patalong-talon? Yung lahat ng church pinasok na? Wala nang tinigilan. Amen po ba? At yung mga church na pinupuntahan mo, hindi nagiging perfect. Dati perfect yun, dumating ka, wala na. Tama ba? Kasi ang tingin mo sa tao, kapatid. Tama?
So, sabi ko dito, if the person you're following and follows Christ, listen to me, keep following Christ. Don't follow them. And please, kung meron mo mga tao na friends mo, may mga taong kaibigan mo, don't just follow them. Ask, what is the reason? Tama? Amen po ba? Alam niyo po, wala tayong pinipilit sa church na ito, pero po, nakakalungkot lang kasi, ano po, minsan nagto-throwback sa akin yung mga picture, nalulungkot po ako. Talaga lang nalulungkot ako kasi po, sa akin po experience, po, pag ang tao po nawala sa church, 95% po nakikita ko nawala talaga eh. Kasi po dito sa LRC, hindi naman po sa pagmamalaki, sinasala natin ang tao rito, no? Kasi the more na pumunta ka sa isang church, sabi ko po sa inyo, kung saan ka itinanim, doon ka tutubo. Hahanap-hanapin mo yung dati mong pinanggalingan. Sa totoo lang. No po? Well, siguro hindi lahat ganon, but that was my experience. No po? So, kailangan natin ng transformation, mga anak. Transformation po importante kasi sometimes, kapag may natisod na leader nga, magle-left group ka na, magle-left the group ka na, ang kasunod niya, left the church na. Bakit? Kasi nga hindi sila na-transform yung buhay nila, no? Amen? So sabihin mo sa katabi mo, isang beses pa, sabihin mo, bago ka mawala, checkin mo muna ang nawawala. Checkin mo muna ang nawawala. Baka hindi mo lang alam, Baka hindi mo lang alam, yung sasamahan mo, nagwawala. Diba? Ang galing na aking second voice dito, ha? Praise God, di ba? So, importante yung transformation. Now, kung babalikan natin itong last sets na po, ng ating passages ngayon, ang sabi po rito, should we pull out the weeds? They ask. Yung sabi, no? Tapos sabi po, no, he replied, you'll uproot the wheat. If you do, let both grow together until the harvest. And then sabi pa, then I will tell the harvester to sort out the weeds, tie them into the bundles, and burn them, and to put the wheat into the barn. Ito po, makinig kayo mabite. Napaka-importante nito. So, saan daw nakahanda yung wheat? Saan daw nakahanda? Ang sabi dito, ang wheat daw ilalagay sa barn. Now, before I talk to you about the barn, I would like to talk to you first. Saan ilalagay yung weeds? Ang sabi po, ang weeds itatali raw sa bundle at ilalagay sa apoy. Susunugin. Listen to me. Ang mga weeds mo sa buhay, mawawala yan one day. Tama? Lahat ng mga weeds na ibinigay ng kalaban sa'yo, yung mga problema, yung mga difficulties, mawawala yung one day, sabi ni Lord. Susunugin lang sa apoy yan. So matatapos din ang mga problema mo one day. Hintayin mo lang yung season mo. Amen. Huwag ka lang mawala, magpatuloy ka. Magpatuloy ka na mabago. Bakit? Kasi para kang wheat na ilalagay ni Lord sa barn. At ano po ba yung barn? What is the representation of the word barn dito? Kasi po, para kang wheat nga na ilalagay sa barn. Alam niyo po yung barn? Isa po yung malaking storage kung saan ini-store ang lahat ng mga inaani. Now, ang gusto ko sabihin sa iyo, barn represents unlimited provision ng Panginoon. Yung unlimited provision ng Panginoon, pag tinapos siya lahat ng problema mo at inilagay niya sa apoy, lahat ng mga provisions na gusto mo, ibibigay ni Lord sa iyo. Because God is preparing you for an unlimited provisions tomorrow. Yan po yung take away ko dyan sa message natin ni Lord. Meaning, if you have problems and struggles today, kung meron ka mga problema at struggles today, God is preparing you for an unlimited provisions tomorrow. Pero kailangan mong tumayo. Kailangan mong pumukus. Kailangan mong magkaroon ng transformation. Ang sabi ko nga one time, you need to pursue, you need to overtake, so that God can take back all the things na kinuha sa'yo ng demonyo. Tama? Dahil kasabay po natatayo ang mga struggles mo sa buhay sa pagtaas ng iyong pananampalataya kay Lord. Yung mga difficulties mo, yung mga problema dumarating sa'yo, kasabay natutubo yan, pero one day, lahat lilipas din. Pero ikaw, dahil you are transformed, and not only informed, may unlimited provision ng Panginoon sa buhay mo. Naghihintay sa'yo kung saan kanya ilalagay yung burn na tinatawag, B-A-R-N. Because if you are better than any pressure, you are better than any problem, you are better than any struggles that you are experiencing right now, then we can say that you are totally transformed. Tama? Hindi ka na apektado ng mga nangyayari.
Now, tanongin ko kayo, how many of you wants to be a blessing in life? How many of wants to be blessed? Kahit hindi ko naman makita yung amen ninyo, lahat naman tayo gusto natin yan. But I would like to tell you, you need to enjoy the wins in your journey. Tama? Kasi po in your journey papunta sa blessings, marami pong wins. Maraming wins. You need to enjoy that wins. Because if you will not enjoy that and you will turn back to God, na yung itatalikuran mo ang Diyos, yun po yung pagkakamali natin. Marami pong ganyan eh. Dahil po sa maraming weeds sa paligid niya, tinalikuran nila yung promises ng God. Hindi sila tumagal. Why? Because they are not totally transformed. They're just been informed. Na po? Hindi madaling tanggapin ang blessing. Na po? Sabihin ko po sa inyo, bago ka dumating doon sa blessings na yon, hindi po ganun kadali. Dadaan ka talaga sa maraming pagsubok. Meron talagang struggles. Kaya dapat you are transformed. Nagkaroon ka na ng renewal of your mind. Tama? No. Ang mga blessings po may kasamang weeds. Don't ever forget that. Tingnan niyo po itong huling slides ko. The difference between where you are and where God wants you to be is equal to the pain you're willing to endure. Amen? Kung nasaan ka ngayon at kung saan ka gustong dali ng Panginoon, equal yan to the pain you're willing to endure. If you're willing to endure yung mga pain, ng mga weeds sa journey mo papunta sa blessing mo, then you are transformed. Tama? Transform ka na. Meaning, meron ka ng solid 101% relationship with God. Ulitin ko po, hindi po madali ang pag-akit sa success. Amen? Kasi kung gusto ng Panginoon na daling ka sa success, kaya niya. Kaya niya yan. Pero po, hindi po ganun kadali. Meron ka rin gagawin. Meron ka sacrifices na po, na kailangan labanan mo para makarating ka doon sa blessing na yun. Ang gusto ka niyang bigyan ng success, pero on the way sa success, maraming rough road. Maraming humps na dadaanan, tama? So you need to be willing to endure the pain. Yan po yung sinasabi ko dyan. Dahil po ang Panginoon, hindi niya babaliin ang mga promises niya. Pero po, kailangan matatag ka. Kailangan matatag po tayo. Kailangan kaya natin lagpasan ang anumang pagsubok at di tayo susuko. Marami po akong kilala sa church. So po, and I will give some example before we close. Meron po akong mga kilalang tao sa church na nakalagpas sa pagsubok, sa mga weeds, no? Nalagpasan niya. Unang-una po si Sister Nila, na nasa Davao na ngayon. Alam niyo po si Sister Nila, nung siya po nandito pa, before she went, travel back to Davao, marami mo siya mga prayers, na gusto siya maayos yung kanyang relationship with her husband, with her family. And praise God po, dahil po, nakita natin, nung nandito siya, tanghalin tapat, alam mo yan, nakabisikleta, tapos nagbebenta ng mga paninda. Kung tutusin, pwede nang bumitaw yun eh. Pwede na talaga siyang bumitaw. Magtinda na lang ako, hindi na ako attend sa mga cell group na yan, pastor. Kasi kailangan ko mabuhay. Pero po hindi, lumaban siya. And right now, nandun siya sa Davao. Happy, so happy na po makikita niyo sa kanya. No? Dahil okay na sila mag-asawa, ang family niya okay na. Pero tingnan niyo po, ang matindi rito, lahat ng mga gawain nandoon siya. Gawain dito sa Abu Dhabi, gawain sa Davao. Cell group natin, andoon siya, grabe. Alas 9 nagsisimula, 1:00 na roon. Natatapos ng alas 3, nandoon pa rin siya. Lahat po ng gawain. So, Sister Nila, kung nanonood ka, saludo ko sa'yo. I praise God sa buhay mo. Talagang ito sinasabi ko right now is nag-manifest sa buhay mo. Tama? So, meron pa ako isang bibigay. Sino? Si Pastor Jomar sa Pastor Marisa. Almost 2 years po, walang trabaho yung mag-asawang yan. But they did not give up. Lumaban sila, pinaglabanan nila lahat. Bago sila nakarating right now, kung nasaan sila ngayon. And the Lord has blessed us so much. Congratulations, anak, Pastor Jomar, Pastor Marisa, because you got the job na galing sa Panginoon. After almost 2 years ng paghihintay, tama? Umuulan yung blessing. Kasi pinagtagumpayan nyo yung mga pinagdaanan ninyong troubles. Lahat ng difficulties, lahat ng hirap nilagpasan ninyo. Kaya saludo rin ako sa inyo. And the last one but not the least, dahil ito po nakakasama ko. Nakakasama ko po ito at alam ko yung lahat ng pinagdaanan niya. Si Brother Alan po. Si Brother Alan po, alam ko yung mga pinagdaanan niyan. Kasama niya ako sa journey niya, personally. At nagpapasalamat ako sa iyo na. Saludo rin ako sa iyo. Why? Because dahil doon sa pinagdaanan mo, dahil doon sa dami ng trials mo, dahil doon sa dami ng weeds na nakapaligid sa iyo, inilagay ka na ni Lord sa burn. Nandoon ka na sa unlimited
blessing, unlimited provision ng Panginoon. At ang maganda po kay Brother Alan, hindi lang hindi lang tsamba. Talaga po nagpapatuloy siya, pinangahawakan niya yung LRC Pilipinas na kahit na walang uma-attend dyan sometimes, andon pa rin siya. Amen. At dito sa gawain natin, andon pa rin siya. So doon po natin makikita yung manifestation na tinuro natin ngayon. Because you are transformed, kahit na maraming weeds, kaya mo lagpasan. Tama? At pag dumating yung time, yung season, yung perfect time ni Lord, yung perfect will niya, na ibigay ka na doon sa barn, at tapusin na lahat yung mga weeds, bunutin na lahat, then, magagamit ka ng panahon todo-todo. Amen. Makakaalagwa ka, kasi mararamdaman mo na ang Diyos ipinagpala ka. Dahil doon sa tagal ng panahon na naghintay ka, nakakita ng Panginoon na ikaw is tumagal at hindi ka nawala. Tama? Naranasan ko po lahat yan personally. Ako po mismo naranasan ko lahat. So napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin mga anak. Again, ulitin ko lang sa inyo, ito pong buhay natin dito sa lupa. Dadaan tayo ng maraming journey na po. At sa journey na yon, marami po talaga weeds sa paligid. Pero po, don't forget, make sure that you are transformed. You have the renewal of your mind. Then doon mo makikita yung perfect will, yung pong plano ng Diyos sa buhay mo, yung lahat ng gusto niya gawin sa future. Amen po ba? Amen. Are you blessed? Amen. Let's pray. Father in heaven, sa umaga ito, Panginoon, we are so thankful na muli binigyan niyo kami ng isang mensahe, Lord God, na magpapatatag sa amin, na kahit, Panginoon, napakarami pong trials and difficulties around us. Tulungan niyo kami, Panginoon, na lumaban because we know and we believe na nandyan kayo, Panginoon, at hindi niyo kami pinababayaan. Amen. Panginoon, I pray that everyone who are listening right now, everyone who are stay here right now, Lord God, sa aming live streaming, I pray, Lord, that they will receive the message in the name of Amen. Jesus. Na whatever trials, whatever struggles that they have in their lives, I pray, Lord God, na maging matatag sila, na hindi lang sila maging informed ng iyong salita, ngunit matransform, Panginoon, ang buhay nila through renewing of their minds, Panginoon, na kayo ang Diyos na magbibigay ng provision sa amin. Kailangan lang namin lagpasan at pagpakatatag, Panginoon, sa anumang struggles na meron kami sa buhay. Panginoon, salamat po sa umagang ito. I pray, Lord, na magkaroon ng application. I pray, Lord God, na magkaroon ng transformation ng bawat isa at yung action na aming gagawin sa buhay namin habang kami lumalago sa paniniwala at pananampalataya sa inyo. Amen. We thank you, Father, in the name of the Father, in the name of the Son, in the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Receive this, mga kapatid. Receive, please, everybody. Alam niyo po, lagi ko sinasabi, ang pinaka-the best, yung ikaw is hinihintay mo itong benediction bukod sa Word of God. Ngayon, kung nawala ka before the benediction, parang baliwala. Ano po? Sige po, receive this. Let the love of the Father, the peace from the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name! Yan! Oy, regards lang ha, sa aking asawa dyan sa Davao. God bless. Saka sa iyo, Papa. God bless. Amen. Amen! Ayan, I am very, very sure na lahat tayo ng blessed sa napakaganda at napakaganda na preaching this morning. So, I want everyone na, I encourage you na panatilihin yan sa inyo yung buhay na apoy ng Panginoon sa inyong mga puso. And sama-sama pa rin natin papurihan ng Panginoon. Let's sing our victory song for today! Hallelujah. 1, 2, 3, 4. Cross the empty grave.